Noong magising kinabukasan si Ryan, ay nagulat siya dahil tila ba ang bigat ng kanyang pakiramdam na para bang marami ang nakadagan sa kanya. Pagkamulat niya ng mata ay nakita niyang nasa kaliwa si Jessie nakayakap sa kanya. Nasa kanan naman si Hershey at nasa mahitan niya nakaunan si Jessa. Sabi niya na lang sa mahinang boses, "Bakit kayo narito? Pinagsama-sama ko nga kayo ron sa kabila para makatulog kayo ng maayos. Nagsilipat pa talaga kayo rito." Nagsalita naman si Jessie. "Makakatulog kami ng maayos kung katabi ka namin." Ganun ba? Di sorry pala at iniwan ko kayo roon. Gusto ko lang naman na makatulog kayo ng walang istorbo Sabi naman ni Hershey. Wow, hindi lang pala gentleman si Ryan. Super sweet din, no? Ryan, will you marry me? Naubo naman agad si Ryan at tumayo. Jessie, makikitoothbrush ako Naroon pa naman yata ang toothbrush na ginamit ko nung nakaraan Oo, sige lang. Sagot ni Jessie. Sabi naman ni Hershey. Hala siya, hindi sinagot yung tanong ko. Ibig sabihin noon, busted na agad ang panliligaw ko. Sabi naman ni Jessa. Yung option number 1 ang tamang sagot, Ate Hershey. Hala, grabe naman. Sa dami ng mayayamang nanliligaw sa akin, may mga model, artista at sikat na businessman. Kay Ryan lang ako na-busted Nako, Ate Hershey, wag mong dibdibin yan. Kami man ay inofera na ng ganyan si Ryan. Sa tingin mo, hindi naman igagrab ang pagkakataon na magkaroon ng katulad ni Ryan na asawa. Ang offer nga namin ay 2 kaming magiging asawa niya. Maliban doon ay may malaking halaga na kasama at iyon ang 4 na hectares ng lupain namin at ipapamanage namin sa pamilya niya. Pero decline pa rin ang offer namin bakit raw? Kasi gusto ni Ryan na kung magiging successful siya sa buhay ay hindi daw galing sa bigay o tulong ng ibang tao. Gusto niya ay iyong sarili niyang pinaghirapan. That's why. Kaya pala humaling na humaling kayo sa kanya, no? Hindi lang siya physically special, pati attitude at mga mindset. Extraordinaryong mag-isip kahit pa hindi galing sa mayamang pamilya. Kaya nga ang sabi namin sa'yo, diba? I-enjoy natin si Ryan habang narito pa yan. Dahil hindi talaga yan pwedeng angkinin na sa atin. Dahil matatag ang paninindigan niya sa sarili. Sabi naman ni Hershey. Ganun pala. Di sige, humanda ang Ryan na yan. Susulitin ko talaga siya. Wika noon at agad bumangon tsaka pinuntahan si Ryan sa kabilang kwarto. Pagkarating roon ay naabutan niyang patapos na si Ryan sa pagsisipilyo. Sabi naman ni Ryan, magtututbrush ka rin? Hindi, Ryan. Dahil tapos na akong magtutbrush kaninang pagkagising ko. May iba akong gustong gawin. Wika noon sabay dinaluhong si Ryan. Napangiti na lang ang binata noong agad siyang sinunggaban nga ng dalaga at dinala sa may bathtub sabay on ng shower na nakatutok roon. Napangiti na lang si Ryan at sinabayan ang dalaga. Pero ang mas ikinagulat niya ay noong bumukas ang pinto ng banyo dahil ang kambal iyon. Wala nang sagabal at mukhang handa na ring sumalo sa ginagawa nila ni Hershey. Dahil sa mukhang corner na talaga. Kaya naman pinagbuti ni Ryan ang kanyang pagtatrabaho at siniguradong mabibigyan ng sapat na oras at atensyon ang bawat isa sa kanyang mga kasama. Noong makatapos ay agad na silang nagsibaba at nag-almusal. Sabi ni Ryan, "Girls, maraming salamat sa pag-invite niyo sa akin rito Naging memorable ang bakasyon ko dahil sa inyo." Sabi naman ni Hershey, "Pwede ba akong magpakita sa'yo, Ryan, kapag nakaluwas ako ng Maynila?"
Naku, pasensya na Hershey ha. Hindi ko may papangako na maaasikaso kita ron. Masyado akong busy sa mga obligasyon ko sa bahay at sa trabaho. Kaya kahit Sabado at Linggo ay nagtatrabaho ko roon. Ganun ba? Ang sad naman. Pero sana next year, pwede kang dumalaw rito sa kanila. Same month, para nandito rin ako. Sabi naman ni Ryan. Hindi ko rin may papangako. Pero kung sakaling makakabalik nga ako rito ay siguradong dadalaw ako rito sa kambal. Napangiti naman na nakatingin sa kanya ang kambal habang nagpapatuloy sa pagkain. Matapos makakain ay nagpaalam na si Ryan na uuwi na. Malungkot man ang tatlo pero tinanggap nila na lahat ng kasiyahan ay may katapusan. Lalo kung ganun rin ang ugnayan. Pagkarating ni Ryan, sa bahay nila Nonoy ay nakita niyang nakaligo na ang tatlo. Mukhang handa na rin bumiyahe. Sabi ni Ryan, mukhang ayos na po kayong tatlo ah. Sabi naman ni Briggs, oo Ryan, mabuti at umuwi ka ng maaga, alis na tayo. Kakain na lang tayo ng almusal tapos babayahin na tayo agad. May paparating raw na bagyo, baka hindi tayo makalusot papuntang Batangas nito kapag naabutan tayo. Sige po Sir Briggs, kayo na lang po ang mag-almusal. Tapos na po ako sa bahay ng kambal kumain eh. Okay sige, ikarga mo na lang lahat ng mga gamit mo at siguraduhin mong wala kang maiiwan. Wika ni Briggs. Agad na nga pumasok sa silid si Ryan at inligpit ang mga gamit niya, pati na ang kay Tito Jake niya. Isinakay niya na lahat sa sasakyan. Makalipas lang ang 1 oras ay nakahanda na ang lahat. Nagpaalam na sila kay Mang Roman, Aling Sylvia, Nonoy at Miko, tapos umalis na. Dahil sa nasa kondisyon na si Briggs sa pagmamaneho, kaya ito na ang nag-drive ulit sa kanilang biyahe. Muli na namang napapakapit si Ryan sa hawakan dahil ginamit na naman ni Briggs ang kanyang driving skills bilang car racer. Kaya naman sa isip ni Ryan ay napapadasal na lang talaga siya na sana ay wag silang madisgrasya. Ilang oras ang nakalipas ay nakarating na sila sa port ng Calapan, Mindoro. At agad nang naisakay ang van sa Roro. Muling lumipas ang 20 minutes ay umalis na rin iyon para maglayag papuntang Batangas Port. Pagkarating sa Batangas ay nagpatuloy ang pangmalakasang pagdadrive ni Briggs na animoy mauubusan ng kalsada. Pagkarating sa mansyon nila Troy at Briggs ay sabi ni Briggs, ano Ryan, gusto mo na bang iuwi ang kotse na ibibigay ko sa'yo? Seryoso kayo Sir Briggs na bibigyan niyo po talaga ako ng kotse? Oo naman, dahil kung hindi sa'yo ay baka hindi na kami nakauwi pa ng buhay rito. Tsaka kaya na pala yung bank account mo. Magpa-fund transfer na kami agad ng 200,000 para sa bayad namin sa'yo ni Troy. Service fee sa pagliligtas mo sa amin. Tumango lang si Ryan tapos lumapit na sila sa kotse ni Jake at bumiyahe na papauwi. Habang nasa sasakyan ay nagsalita si Jake. Kamusta Ray? Nag-enjoy ka ba sa bakasyon natin? Opo Tito Jake, hindi lang po ako nag-enjoy. Marami rin po akong natutunan. Lalo na sa pakikisalamuha ko dun sa albularyong si Nana Cynthia. At mas lalo akong may napulot na aral sa mga naging karanasan natin sa kababalaghan. Oo nga Ryan, ako rin. Hindi lang aral ang nakuha ko ron, pati takot. Parang natakot na akong bumukasyon ulit sa probinsya eh. Dahil doon, mabuti na nga lang talaga at kasama ka namin. Dahil kung hindi ay baka kwento na lang talaga kami. Grabe din yung instinct mo ano. Parang malinaw na warning sa mga nangyayari. Opo, Tito Jake. Kahit po sa lugar pa lang ay agad akong nakakaramdam ng kaba kapag hindi safe. Kaya nga agad akong nagbibigay ng warning. Kaso nga lang, ang tatapang nila eh. Kapag sinasaway, nagmamagaling agad. Susunod na lang kapag nakita ng malinaw ang peligro. Ganun talaga Ray. Mga taga-syudad sila at mga rich kid. Kaya hindi rin mapaniwalain sa ganung mga bagay. Siya nga pala, malapit na ang enrollment mo ah. 2 weeks na lang yata ay magsisimula ng klase.
Kay Roxy ka na lang magpasama sa pag-enroll Tsaka Ryan, baka mas dadalang na ang pagkikita natin. Nagbabalak na kasi kami ni Pamela na magsama. Ha? Paano po si Tita Roxy? Tama ka nga nang sinabi sa akin noong nakaraan, Ryan. Kailangan kong magpakalalaki at aminin sa kanya ang totoo. Makikipag-iwalay na ako sa kanya. Yung bahay naman ay sa kanya naman talaga yun dahil pera niya ang ginamit kong pambili ron. Gagawa na lang ako ng deed of sale para pwede niyang ipa-transfer sa pangalan niya anytime nang walang magiging problema. Tapos ikaw naman, sa tingin ko, kaya mo nang mag-survive kahit wala ako. Ako pa rin naman ang may-ari ng showroom kaya hanggat ako ang major shareholder, doon ka pa rin magtatrabaho kahit part-time. Kayo na lang din ni Roxy ang mag-usap kung papayag siya doon ka pa rin tumira. Pero kung ayaw niya naman, edi mag-boarding house ka na lang. Marami ka ng perang hawak. Tapos magkakaroon ka pa ng kotse. Nasa sayo na yan kung gagamitin mo ang kotse o ibebenta. Kawawa naman po si Tita Roxy. Oo, pero kaya rin ang sinabi mo, Ryan. Mas kawawa siya kung patuloy ko siyang lolokohin at hindi pakikisamahan ng tama. Kaya ito ang tamang gawin, ang magpakatotoo. Okay po, Tito. Maiksing sagot pa ni Ryan pero hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Malulungkot ba o matutuwa? Makalipas ang mahigit 1 oras na biyahe ay nakarating na sila sa bahay. Walang tao roon. Ryan, magliligpit lang ako ng mga gamit ko at aalis na rin ako agad. Tatawagan ko na lang si Roxy. Ayokong magkaharap pa kami ng personal. Baka saan pa mauwi ang pagpapaalam ko. Okay po, Tito Jake, pero kapag kalmado na ang iyong mga emosyon ay sana po kausapin niyo pa rin po siya ng personal para sa inyong closure. Siguradong marami kayong dapat pag-usapan. Oray, tama ka talaga. Pero siguro after month na. Sige, akit na muna ako para magligpit. Habang nasa kwarto si Jake nagliligpit ng mga gamit, ay nagtungo naman si Ryan sa kusina para maghanap ng makakain. Walang kahit anong pwedeng makain na agad. Kaya nagsaing na lang muna siya. Balak niyang i-text si Roxy na nakauwi na siya kapag umalis na si Jake. Makalipas ang kalahating oras ay umalis na si Jake. Dala ang 2 malalaking maleta na punong-puno ng damit. Paano, Ray? Ikaw nang bahala rito Ituloy mo ang pagpasok sa showroom Pupunta pa rin ako ron palagi. Huwag mo na lang munang ikwento kahit kanino ang tungkol sa pangyayari dito Lalo na kay Manager Lexi. Okay po, Tito Jake. Wika ni Ryan tapos lumabas na ng gate ang sasakyan ni Jake at agad na ring sinara ni Ryan ang gate. Ayan my loves, hanggang dito muna ang kwento natin Bago pa lang kasi ang channel na to Hindi pa pwedeng mag-upload ng mahabaan. Kaya dapat below 15 minutes lang. Sana mag-subscribe ka na rin agad rito Sa mga hindi nakakaalam, na strike violation ng kabilang channel natin o iyong Diary of Jane Stories. Kaya lipat na tayo rito Samahan niyo pa rin ako. Take care ka po always. Bye-bye.